So, ang topic natin ngayon ay inner healing within the family. So, let us pray. Panginoon, maraming salamat sa oras na to. Dalangin namin, Lord, na maunawaan namin, maintindihan, at tumimo sa aming puso't isipan ang lahat ng aming maririnig sa hapong ito, Panginoon. Purihin ka, luwalatiin ka, Panginoon. Samahan mo kami sa hapong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, inner healing for the family. So, question muna, what causes a wounded spirit? Ano ba yung mga dahilan sa tingin ninyo kung bakit nasusugatan o nasasaktan ang ating spirito? Or nanghihina tayo, ganyan. Ano sa tingin ninyo ang unang reason? Sa mga, unang-una yung sa mga na-experience ng bata. Experience. Saka yung mga words na natatanda. Experience. Tsaka yung words. Meron pa? Dito sa boys. Takot. Okay, fears. Sige. Rejection lang, sabi sa Sige ma, meron? rejection lang. Rejection. Okay. So, isa so tama naman yun. So, maraming dahilan para masugatan ang ating spirito. Manghina, at kung ano-ano pang pwedeng mangyari. Pero dahil nga sa family tayo, pinag-usapan natin dito is yung family. Isa sa nagiging dahilan ng pagkakaroon ng sugat ng ating spirito is yung rejection. Okay? So, minsan, akala natin hindi tayo nare-reject. Kasi hindi natin napapansin or hindi natin pinapansin. Pero, in the long run, nagkakaroon to ng epekto sa atin. Okay? Sa ating emosyon, sa ating behavior. So, pag nag-a-act tayo, nagkakaroon yan ng epekto. Akala lang natin, wala. No? So, pag-usapan natin yung rejection. So, sabi dyan, di ba? So, isa sa dahilan ang rejection kung bakit tayo nanghihina ang spirito, nasusugatan ng spirito. Okay. So, within the family. So, unahin muna natin yung rejection in the womb. Pag sinabi natin rejection in the womb, sa sinapupunan pa lang, nagkakaroon na ng rejection. So, alam ko, hindi lingid sa inyo na nakakapanood tayo sa FB, sa balita sa TV, or may kakilala kayo na sanggol pa lang, gustong ipalaglag yung bata, rejection yon. So, ibig sabihin, nasa loob pa lang ng tiyan, dahil nga ayaw pa, hindi pa ready, or dahil gumawa ng mga hindi naman dapat pang gawin, nabuo yung bata, gustong ipalaglag. So, nire-reject na agad. Okay po? Nire-reject. Pero, hinayaan kasi ng Lord na mangyari yun eh. So, ibig sabihin, hindi dapat i-reject yung bata. Nabuo yun, nang hindi inaasahan, inalaw ng Lord. Nakuha? Kasi meron naman yan, pinaplano nga ng mga, kahit sabihin natin hindi kasal, magjowa pa lang, pinaplano na nilang magkaanak, pero hindi sila nagkakaanak. Tama? Hindi inaalaw ng Lord. Pero meron naman na nangyari na, halimbawa, magjowa, tapos nangyari ang hindi dapat mangyari, nabuo, inalaw ng Lord. Tapos ang nangyari, nasa tiyan pa lang, nire-reject na. No, sabi diba, many people are victims of difficult situation. Maybe your mother fell pregnant at a time when she was going through, katulad ng sinabi ko. May mga babae na or mother na hindi pa handa, magkaanak, nire-reject na agad. So yung una, bilisan lang natin, doon tayo magpo-focus sa kung paano natin lalabanan yung rejection. Pangalawang rejection, kanina, sa tiyan pa lang, yung pangalawa, rejection at birth. So, ito naman yung ipinanganak na. So, nung una, napigilan, may palaglag. Nung inilabas, dahil nga bunga ng hindi kagustuhan, gusto ring nire-reject din. Paano nangyari yan? Sa tingin niyo, paano yung rejection sa at birth kapag ipinanganak na? Very good. Yung gusto ni paampon. Or ano pa?
Hindi, nakalabas na. Paanong rejection ang ginagawa? Bukod dun sa pinapaampon, pangalawa, Disappointed na. Kunyari, gusto mo point. pwede yun. Gusto mo, sabi mo, Lord, ang request mo, boy, pero girl ang lumabas. Tapos, disappointed ka, naku, ganyan. Hindi mo na siya papansinin, hindi mo na siya asikasuhin. No, bukod doon, ano pa? At birth, kapag pinanganak na, Jero. Kapag yung bata, abnormal, tama, pwede yun, di ba? O, di ba yung pag may lumabas na may sakit yung bata, yung hindi siya physical, pagdating sa physical appearance, di ba? Magkaroon ng problema yung bata, itinatanggi na. Di ba? Hindi na agad ina-accept, nire-reject na. Okay? So, isa pa yon. Pangatlo, isa natin kasi, alam naman to, madali naman siyang intindihin. Pangatlo, tsaka meron naman kayong mga, manual. So, basahin nyo na lang. So, rejection throughout childhood. So, ibig sabihin, mula sa pagkapanganak, tapos nilabas na siya, tapos habang siya ay lumalaki, nagkakaroon din tayo ng rejection. So, sa paanong paraan? Sa paanong paraan? Sa tingin nyo, boys, paano nagkakaroon ng rejection habang lumalaki ang isang bata? Halimbawa, sa paaralan. O, na-experience nyo na ba na makaramdam kayo na nire-reject kayo sa eskwelahan, ng kaibigan, sa pamilya? Meron na bang ganong pag pinagdaanan? Girls, kapag kino-compare, pwede naman. Yan, may favoritism. Di ba? Pwede naman. Di ba? Ano pa? Nalilip out. Paano nga? Kaya nga, paano nalilip out? Parang sinasabi nila na mga kaibigan na rekomplano sila ng maganda. Hindi ka kasama. Okay. So, lagi kang left behind. No, lagi kang hindi kasama. Okay, so maraming mga bagay sa paglalaro, yung sa bata pa lang, yung, wag nating isali yan. Hindi natin yan bate. Kasi may ganito yan. Halimbawa, doon sa simula, kasi yan, may ganito yan, wag nating isali yan. So, nire-reject. So, ang tendency, nagkakaroon na ng pangit na pakiramdam yung bata. Okay? So, ano pa? Meron pa? So, malaking epekto yun sa behavior ng isang lumalaking bata. Anong epekto nun? Pwedeng hindi na yun lumabas. Magkakaroon ng takot. Nabade-depress. Imbis na gusto niya ng ganito. Tapos yung takot, so yung sobrang takot nun, sobra-sobra talaga yun. Minsan nga, yung hindi na siya makikihalubilo sa ibang tao, di ba ganun? So, kasi nga super-duper rejection ang naranasan niya habang siya ay lumalaki. No? Yung walang communication at all, di ba? Yung respeto, mawawala yun. Lalo tigit sa kanyang sarili, mawawala habang siya ay lumalaki. Ano pa? Yung parental abandonment. Yung tulad ng sinabi ninyo na ipaampon, o kaya yung bigla na lang iiwan, mag-a-abroad, o sasama sa ibang pamilya, iiwan sa lola. So, inaabandon na. Okay? Pero may kapag ang isang tao positive thinker siya, naidadivert niya. Pero hindi lahat. Hindi lahat naidadivert, di ba? Yung ganitong sitwasyon, kailangan kong lumaban. Napapanood natin sa TV, di ba? Ganito ako, kailangan kong lumaban kasi ganito ako. Pero hindi lahat. Kung i-rate natin siya, siguro sa 10, 2 hanggang 3 ganong klaseng tao lang. Pero the rest, talagang napapariwara, nandiyan yung nababarkada, maghahanap ng kalinga sa iba. So mawawala yung plano ng Lord sa kanila, mas lalong lumalayo. Okay po? Sexual abuse. O ano yung mga nangyaring sexual abuse sa atin? Alam naman natin, yun, si Ate Benny,
may experience siyang nagkaroon siya na na-abuse siya, no? Nagkakaroon ng sugat ang espiritu kasi matataniman siya ng takot, yung mag-overthinker siya. So lahat ng mga nakapaligid sa kanya, paghihinalaan niya yan, tama? Hindi na siya makikipagkapwa-tao. So maraming mga behavioral factor na maaaring magbago. Okay po? Next. A parent's preference for one of their children. Ito yung sinasabi ninyo, favoritism. Na preference. Nabawa, nakita nyo, ito ang tali-talino ng anak ko, ito lagi itong honor. Tama? Ay, ito, ano to? Hindi to magaling. Pag may hiningi yung isa, dahil yun ang preference nila na ito yung gusto kong anak, ito yung gusto kong maging anak dapat. Okay? So, dadaan tayo sa ganyan. So, ngayon, mga binata kayo, pagdating ng panahon, sana maalala ninyo yung mga ganung bagay. So, dapat pantay-pantay. Okay? So, wala dapat favoritism. Kung nakakaramdam na kayo ng ganun, pwede nyo namang kausapin siguro yung mga magulang ninyo. Or pwede kayong kumausap ng mas nakakatanda sa inyo para mas maunawaan at magkaroon kayo ng lakas ng loob para labanan. Okay, mamaya, ano natin yan. Next. So, yan. Pag-aralan natin yung 3 incorrect ways of reacting when facing rejection. Sige, question muna. Kapag nakakaranas kayo ng mga ganong klaseng rejection, ng mga diniscuss natin, ano ang unang-una ninyong ginagawa? Paano niyo siya nilalabanan? O, halimbawa, doon na tayo sa childhood. Yung rejection, kasi yung at birth, hindi natin kayang labanan yan eh. Pero yung childhood, yung nagsisimula na tayong lumaki, pwede na nating labanan yan. Kaya nating i-divert or magkaroon tayo ng mga kapamaraan paano siya lalabanan. So, ang tanong, sa tingin ninyo, paano natin siya pwedeng labanan? Paano tayo pwedeng mag-react doon sa mga rejection na ano natin? Girls. Paano? Anong ginagawa natin? Carl, meron? Paano? Pwede tayo magbigay ng sample para mas madali nating ipaliwanag. Oh. Kapag sa kaibigan ko, yung parang pinandihan niya ko. So, in possible way ko, mag-iisip ka na lang po yung baka bakit kaya Tinanggap. inano sa bagay. Kaya ano na lang po na parang gagastatin mo na lang po yung sarili mo na baka may dahilan po kaya. So, dun mo siya i-divert, iisipin mo na lang na siguro may ibang dahilan or baka talagang hindi ako para doon, mga ganong bagay. So, ano pa? Paano natin siya harapin? Si Jay. Ilibagay mo na lang yung sarili mo, parang kapag na-reject ka, lalayo ka muna sa tao na parang gagawa ka ng way kung parang malilibang sarili mo para makalimutan mo yung mga sinabi nila. So, si CJ naman, lilibangin niya yung sarili niya para mawala yung pakiramdam na nararamdaman niya. Pwede naman, pero hindi siya pang matagalan na solusyon. Even yung sinabi ni Carl, hindi talaga siya pang matagalang solusyon. Kasi, tulad ng sinabi natin kanina, yung mga rejection kasi, hindi ka naman basta-basta i-reject nang hindi ka nakikitaan ng mga bagay na ka-reject-reject. Di ba? Sabi ko nga lagi sa mga kabataan, sa mga estudyante ko, kahit dyan sa mga anak ko, wag ninyong ipapakita sa ibang tao na kayo ay mahina. Dapat kung halimbawa meron kang kapintasan, dapat hindi ko naman sinabing maging proud ka doon sa kapintasan mo. Pero ibig sabihin, wag mo siyang gawing dahilan
para tuksohin ka nila, para ikahiya ka nila. Di ba? Yung mga ganong bagay. Kasi pag pinakita mo kasi, ikaw yung unang-unang ibubuli. Kapag kinakitaan ka nila na, ito ano to eh, madamdamin to eh. Ikaw unang-unang bubulihin. Di ba? Tapos, doon na magsisimula ang lahat. Andiyan dyan yung hindi ka na makikipagkaibigan. Tama? So, sige. Una, siyempre, yung discouragement. Yun ang unang-unang mararamdaman. Tama? So, sabi dito, some people feel so much rejection that it paralyzes them. Ano ibig sabihin nun? Kapag nakaranas na tayo ng matinding rejection, mapaparalyze ka na. Ito yung hindi ka nalalabas ng bahay, hindi ka na makikipag-usap, di ba? Paralisado. Ano ba yung paralyze? Yung hindi gumagalaw. So, ibig sabihin, hindi ka na, So, when you share your life with someone who does not accept you any longer, it is extremely frustrating and a chain of events occur that can end in tragedy. Ibig sabihin, yung pinagkakatiwalaan mo at nireject ka na, yun na. Lalo na yung mga sinatawag nating best friend. So, di ba? Pinumahan ka ba? Ano? So, lalo na pinagkakatiwalaan natin, tapos pinagsabihan natin ng mga sekreto natin, tapos kamukat-mukat mo sila yung mga taong ire-reject ka, iiwan ka sa ere. So, yun yun. So, paano natin siya sa tingin niya, paano natin siya ma-overcome? Sa tingin niya. People coming po kasi. Kung kunyari, may mga friends ka na talagang parang kasama mo sila sa paglaki. Tapos may mga panahon na talagang, kasi sa iba naman nakikita ko na pagka may mga panahon na malungkot, masaya na din. Pero may mga kaibigan na akala mo sila yung kasama mo. Tapos parang nagkalim ka sa kanila ng secret, naggalit, gano'n. Ang una mong patatawarin mo sa sarili. Tapos i-accept mo sa kanila na, i-accept mo sa sarili mo na hindi ka welcome. Pero may binibigay siguro naman mga kaibigan na kahit anong aspeto ng buhay, hindi ka nila parang gano'n, parang i-motivate mo sa sarili mo na, kahit kung hindi ako tulong sa kanila, may mga tao na Yeah. yung belongingness mo, yung parang feeling mo Hindi ka iba. Yeah. Sa mga kabataan siguro hindi ba nila na-experience? Yeah. Meron naman din siguro, pero ibig sabihin hindi lang talaga nila pinapansin ng ganon. So una, sabi, di ba, dapat we must overcome discouragement. Discouragement, hindi yan mawawala. Part ng buhay yan. Di ba? Sabi nga, di ba, kapag nadi-discourage ka, dahil sabi, Kristiyano tayo, saan nila tayo unang lalapit? Sa Lord. Pangalawa, sabi ko nga lagi kong sinasabi, ito isa sa naging pamantayan ko bilang habang isang tao lumalaki. Kung ayaw mo sa akin, tama ba? Tama ba yan? Tama ba yan? Personal ako, ganun ako. Pero hindi naman ako na-experience na hindi naman ako ginusto ng lahat. May mga bagay na maiinis, mapipikon, madi-discourage ka. Meron, hindi na mawawala yun eh. Pero ibig sabihin, isa rin sa natutunan ko, yung pakikisama. So pag pwede kang makisama, pero wag kang makikisama. So isa yan sa naging pamantayan ko. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Kung pinaplastic mo ko, mas pa-plastiking kita. Pero promise, yun yung naging pamantayan ko. Sabi ko nga, hindi ko alam kung tama, pero kailangan mo kasing labanan eh. Hindi kasi pwedeng na pinlastic ka, tapos magmumukmuk ka na lang gano'n, di ba? Tapos na ang buhay, hindi naman siguro pwede. So ngayon tayo, mga Kristiyano, sabi nga natin, lagi natin idadaan sa yung word na ipagpapa sa Diyos. Ipagpe-pray ko na lang kayo. Powerful naman siya. Pero ibig sabihin, bilang isang tao, kailangan meron tayong pamantayan. Sabi nga sa akin, natatandaan ko nung bata ko,
piliin mo kung sino yung magiging kaibigan mo, kung sino yung mga makakatulong sa'yo. Pero, nagbago yun nung naging Kristiyano ako eh. Bakit? Kasi sabi, di ba, dapat kaibiganin mo lahat. Hindi kasi pwedeng yung pamantayan ko bilang isang tao, tapos nung naging Kristiyano ko, yung pa rin. Nung naging Kristiyano ko, dapat kaibiganin mo silang lahat. So, yung discouragement, hindi mawawala. So, kailangan mo siyang i-overcome through prayer. Kasi sumama ka sa makipag-fellowship ka sa mga taong, sabi nga, di ba, kapag ang isang bulok, isinama mo sa hindi bulok, magbubulok na lahat yon. O di ikaw na bulok, sumama ka doon sa ano. Baliktad rin natin. So, ibig sabihin, kung ikaw ay mahina ka sa ganitong, ilagay natin doon sa sitwasyon sa school. Total, lahat naman dito kabataan. Eh. Halimbawa, mahina ka sa ganitong subject. Sumama ka doon sa taong magaling sa ganung subject. Kasi magkukos kasi ng rejection yun eh. Halimbawa, minsan nga hindi naman yung taong nakapaligid sa iyo ang nagre-reject sa iyo eh. 'Di ba? Ikaw mismo eh. 'Di ba? Hindi ako pwede diyan kasi ganito lang ako. Na-reject mo yung sarili mo. Hindi ako magaling sa ganito kaya kayo na lang. 'Di ba? Ikaw mismo na-reject mo yung sarili mo. Pero ibig sabihin, yung sarili mo, ilagay mo doon sa mga taong magpapalakas sa iyo at makakakuha ka ng idea para matuto ka. 'Di ba? Meron akong mga experience na ganyan, pero sabi ko nga dapat ma-overcome natin. I-share ko lang. Alam mo naman, 'di ba, kung nag-aaral tayo, mga trying hard tayo eh, 'di ba? Trying hard. So alam ko cam. So ako yung bus leader, bus ko or nung isang bus na 'yon. So kailangan ko mag-report. Report ako. Siyempre, trying hard ako, di nag-English ako ngayon. Nung nag-English ako, sinend ko ngayon yun doon sa pinaka-head. Ang masakit nito, nung kilala ko yung taong yun at malapit sa akin. Okay? Tapos, yung Sunday, nabalitaan ko na ikinismis yung message ko. Siyempre, trying hard tayo eh. Saan ba tayo nagsisimula? Sa mali. Tapos hanggang sa maitama natin yung ganong klaseng ginagawa natin. Tapos, nag-preach yung taong yun. Hindi man niya direktang ako yun, pero yung example niya, at alam mo naman, hindi ka naman tanga, di ba? Makikita at maiintindihan natin. So, nakaramdam ako ng rejection nun. Kaya sabi ko, isinumpa ko talaga yung araw na yon. Sabi ko, talagang, alam niyo yung napanood niyo sa FB, yung eto na naman eh, mat na naman eh. Yung sa FB, yung reels na rider na nagpo-compute, kung hindi nyo napanood, nagpo-compute siya, galit na galit siya sa math. So ako that time, sabi ko, ayoko ng English. Kristiyano na ako noon. Ngayon, ang ginawa ko, hindi kasi pwedeng hindi eh. So kailangan natin ma-overcome. So ang ginawa ko noon, nagbasa-basa ako, hanggang ngayon naman, hindi naman din ako perfecto. Pero ibig sabihin, kahit papano, yung ginawa ko noon at yung paano ako ngayon magsalita, mas okay ako ngayon kaysa noon. Nagbasa ako, nag-research ako ng mga bagay na kailangan mo kasi ma-overcome eh. Ngayon, kailangan mo, tulad ng sinabi ni Lilia, kailangan mong patawarin yung taong yun. Yung nare-reject sa'yo. Kapag hindi mo pinatawad yun, dadalhin mo yun habang buhay. So, kailangan mo siyang patawarin. Okay po? Yan. Next, resistance. So, kailangan natin ma-overcome yung resistance. Sabi dito, it's very common to find people who do not want to accept the reality of their situation, especially when facing rejection. Pag sinabi sa ating resistance, yung papaano mo siya, yung tuloy-tuloy, gets nyo ako, dapat kailangan natin ma-overcome yun. Sabi nga, di ba, mahirap makakuha ng tao na mahirap tumanggap ng sitwasyon nila. Di ba? Hindi nila matanggap. Nire-resist nila ng nire-resist. Di ba? Hindi ako yan. So, nagtutuloy-tuloy yun. Okay? Next. Number 3, revenge. Yan na. Maghihiganti ka na. Mag-iisip ka na ng paghihiganti.
Kung hindi mo pinatawad yung taong yun, maghihiganti ka na. So, unang-una dapat talaga mapatawad natin yun. No? Next. We can be delivered from rejection. Unang-una, paano? Identify the wounds in your heart. Kung may mga bagay kang nangyari na na-reject ka sa past mo, kalimutan mo na yun. Kung sino man yung taong sa'yo, unang-una, sabi ko nga, patawarin mo na. Wag mo nang dalhin sa hinaharap yung sakit. Gaganti ako sa'yo pagdating ng panahon. May mga ganun, alam ko sa inyo, may mga kabata, may ganun eh. May mga ganun yun, pagdating ng panahon. Hindi mo ako pinautang ngayon, pagdating ng panahon, hindi ka makakalap. Promise, may ganun, tama? May ganun yun. So, tumatatak yun. So, ibig sabihin, patawarin na natin yung taong gumawa sa atin ng ganun. Okay po? To clearly identify the people who hurt us. Okay, whether your wound was caused by rejection before birth, during childhood, physical, emotional, or sexual abuse, or any other situation, you should forgive the person who is to blame. Lagi natin sinasabi, patawarin. Okay po? Patawarin. Next. Ito yung pinaka-importante na dapat nating isiksik sa kokote natin. Accept that Jesus took rejection in our place. Si Jesus Christ ay ni-reject nating lahat. Nakuha po? So, si Jesus Christ, ni-reject po nating lahat yon. So, kung tayo, isa, dalawa, tatlong tao lang ang nag-reject sa atin, si Jesus Christ, lahat tayo ni-reject siya. Pero, anong ginawa niya? Tayo ay pinatawad. Kung hindi niya tayo pinatawad, siguro, kung bilang isang tao, yung galit sa puso nandoon. Pero dahil nagpatawad siya, yun ang pinaka anong tawag nito? Pinaka cue, kumbaga, magpatawad. In any rejection na mararamdaman natin, ngayon, sa susunod o sa mga susunod pa, sa mga sa hinaharap, ang dapat lang natin gawin is magpatawad. Kasi di ba Jesus suffered rejection in our place. Tulad ng sinabi ko kanina, nakaranas siya ng rejection. So, hindi tayo pwedeng magreklamo. So, ang ginawa lang ni Jesus Christ is magpatawad. So, gawin din natin yung ginawa ni Jesus Christ. Doon sa mga kaklase natin na hindi tayo nire-reject tayo, sa katrabaho natin, nire-reject tayo, patawarin na natin sila. Kapag pinatawad natin sila, makaka-move on tayo. Diba? At baka mamaya, sila rin yung mga taong makakatulong sa inyo pagdating ng panahon, kapag nakilala mo na sila lang gusto. Okay po? So, sa pagtatapos, ulitin po natin, sa pagtatapos, kapag ako, ganito yung ginagawa ko kapag may nakakasakit sa akin. Sabi nga ni Pastor, ipag-pray mo siya. Yun yung madalas na akin sinasabi sa amin dati noon. Inaway ka nito, pag-pray mo siya. I-bless mo siya. Diba? Meron ako natatandaan ko nung kaibigan ko. Nagulat na lang ako, sinuntok ako eh. Kasi daw, iniwan ko siya. Sabi ko sa kanya, hindi kita iniwan. Ayaw mo lang sumama. Kasi nga napunta ako sa church eh. Sinuntok ako dito. Pero hanggang namatay na lang siya, hindi ko siya naisama. Kasi ayaw niya eh. So, ano sabi namin ni Kuya, ipag-pray mo sila. So, pangalawa, patawarin. So, yun yung pinaka-dapat natin gawin. Pag-pray, i-bless natin yung mga taong nag-cause sa atin ng rejection, nag-cause sa atin ng matinding sakit, sugat, and then pangalawa, patawarin. So, yun lang po yung dapat natin gawin. Wala nang iba. At lalo tigit, kapag tayo ay Kristiyano, dapat wag natin pipiliin kung sino yung pwede natin maging kaibigan. Dapat lahat kaibigan natin. Kasi yun yung mission natin. Hindi pwedeng ito, mayaman to, ito lang kaibigan ko. Ito mabait, ito lang kaibigan ko. Hindi pwede. Dapat lahat. Kahit mabaho hininga niyan, kahit may putok yan, di ba? Kailangan mo maging kaibigan. Okay po, so yun lang. Maraming salamat. God bless.